Basa. 1, 2, 3. Ang mabuting balita ni Kristo para sa pamilya mo at sa pamilya, sa church. Amen. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito ang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para maligtas. Maligtas ka, maligtas ako, maligtas yung pamilya natin, maligtas ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan ito. Yung buong tao, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa ating mga kasalanan, ilibing, pagkatas sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ako po, masyado po akong passionate sa Gospel of Christ. Kaya pala, binigay yung pangalan natin, Gospel of Christ. Amen. Hindi aksidente ng pangalan ng simbahan na to ay Gospel of Christ. Isang araw, ito po lagi sinusubok si Jesus. Lagi nilang sinusubok ang Panginoong Jesus. Lumapit ang mga Pariseo at ang mga Saduceo. Pariseo, yung mga pastor, yung mga pare sa panahon nila. Saduceo, yung mga magagaling, matatalino. Lumapit sila sa Panginoong Jesus para siya ay subukin. Para subukin nila. Maraming tao, lagi na lang sinusubok si Lord. Pag ako ba yung pumunta dyan, ganito ba, mangyayari ba sa akin to? Bawal na bawal sinusubok si Lord. Pero itong mga religious leader na ito, itong mga nagmamalaki sa kanilang kabaitan, sa kanilang katwiran na masusumpungan sa batas, susubukin nila ang Panginoon. Sabi nila, hiniling nila sa Kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. So, humiling sila ng tanda. Signs mula sa langit. Sumagot siya at sinabi sa kanila ni Jesus, kung gabi sinasabi ninyo, bubuti ang panahon dahil mapula yung langit. Tingin po kayo. Kung ang umaga naman sinasabi ninyo, masama ang panahon dahil mapula at makulimlim ang langit. Sabi ni Jesus sa kanila, o kayong mga mapagpaimbabaw. Sa English, kayong mga hypocrites. Tayong mga Pilipino, ang alam natin, hypocrites. Kayong mga hipokrito. Sa malalim na Tagalog, kayong mapagpapaimbabaw. Ibig sabihin, akala nyo kung sino kayong banal, sino kayong magaling. Alam ninyong kilalanin ang anyo ng langit, ngunit hindi ninyo alam kilalanin ang mga tanda ng panahon. Sabi ng verse 4, ang mga tao sa panahong ito ay masasama at mapangalunya. A wicked and adulterous generation. Pag sinabi hong wicked, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, walang panahon para alamin ang mga tanda at paraan ng Diyos. Pag sinabing adulterous, may ibang Diyos. Daming Diyos. Parang pag sinabi pag adulterous, maraming asawa. Di ba? Ang daming Diyos. Ang mga tao sa panahon ito, masama at mapangulo niya, mahigit silang naghahangad ng isang tanda. Mahigpit. Ngunit, sabi ni Jesus, ito po, walang ibibigay na tanda sa kanila, kundi, basa. Hindi ko kayo marinig. Sabay-sabay. 1, 2, 3. The sign of the prophet Jonah. Ano pong nailalagay sa isip niyo? Wala akong ibibigay na tanda sa mga nagmamagaling, nagmamarunong, nagmamakabadal na mga wicked, adulterous, and hypocrites. Sabihin niya itong mga Pariseo. Kundi ang tanda ni Propeta Jonas. Ano palagay niyo yung tanda? Hindi niyo po makuha. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will be the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. What was that? His death, burial, and resurrection. Walang ibang tanda. Walang ibang sign.
kundi yung gospel. Sa mga nagmamalaki, nagmamarunong, mga mapaimbabaw, nagmamagaling. Sabi ni Jesus, tanda lang na ibibigay ko sa inyo ay ang tanda ni Prophet Jonah. Twing! What's that? That's the gospel. That's the gospel. Amen. Now, so ito na yung storya ng gospel. Ito na yung storya ni Jonah. Nabuhay na nagmuli si Jesus. Now, on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two angels, two men, stood by them in shining garments. Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, "Why do you seek the living among the dead?" Sabi ng dalawang anghel, bakit nyo hinahanap ang patay na nabuhay? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? That speaks of the gospel again. He said, sabi ng mga anghel, sabi ng isang anghel, wala na siya rito. Nabuhay na siyang magmuli. Hindi nyo ba naaalala kung paano niyang sinabi yan nung kasama niyo pa siya sa Galilee? Sinabi niya, ang anak ng tao, kailangan i-deliver sa kamay ng mga makasalanang tao. Itong mga mapag-imbabaw na to, mga Pariseo, mga Saduceo. At siya'y ipapako sa krus. And, basa, 3 days and 3 nights in the belly of the fish. The sign of the prophet Jonah. What is that? The gospel. The gospel of Christ. The gospel of grace. Ito si Jesus na ay nabuhay na magmuli. And then the angels is saying sa mga babaeng pumunta doon. Tuloy natin. Now behold, 2 of them were traveling the same day. Same day. Si Mr. and Mrs. Cleopas habang naglalakad to a village called Emmaus, which is 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all things that had happened. Nagkikwentuhan yung mag-asawa, ano nangyari? Grabe na nangyari ngayong panahon na to, itong mga araw na to, sabi nila. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. Sabi niya, tingin po kayo. Sabi nila, ano nangyari, di ba? Sabi nila, yung mga kasama natin, nakita nila. Nabuhay na magmuli. 3 araw na ngayon. So nag-uusap sila. As they were talking, habang nag-uusap sila, lumapit si Jesus sa mag-asawang Mr. and Mrs. Cleopas. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ano bang pinag-uusapan ninyo habang kayo naglalakad? At bakit kayo malungkot? Why are you walk and are sad? Sabi ni Jesus. Sabi ng, then one of whose name was Cleopas, yung lalaki, sabi niya kay Jesus and said to him, are you the only stranger in Jerusalem? And you have not known that this thing which happened there in these days? And he said to them, sabi ni Jesus, ano mga bagay-bagay? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, they just believed. Isipin niyo itong mga disciples na ito, tingin lang nila si Jesus ay propeta. Makapangyarihang propeta. Si Jesus 3 days, ay 3 years sa kanila. Laging sinasabi, pag nakita nyo na ako, nakita nyo na yung Father. Pag nakita nyo na ako, nakita nyo na yung Diyos. Pero wala sila, hindi nila naintindihan. And now, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. Hindi mo ba alam? Jesus, hindi mo ba alam? Kinikwentuhan nila si Jesus patungkol kay Jesus. Yeah.
Sinasabi nila yung gospel kay Jesus na siya mismo yung gospel na nakatayo sa harapan nila. But we're hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, nangangarap nga kami, pangarap namin iligtas niya yung bansang Israel. Tingnan niyo po, ang isip nila, tingin nila si Jesus prophet, tingin nila si Jesus political leader, wawasakin, aawayin, papatayin ang lahat ng kalaban ng Israel. Maraming tao ganun iniisip, si Jesus ay pera, si Jesus ay ganto, si Jesus ay ganto. Pero hindi lang iniisip si Jesus is the death, burial, resurrection. He is the salvation of our sinful life. O, tingin. Indeed, beside all this, basa, 1, 2, 3. 3 days and 3 nights. Gusto niyo ng sign? Gusto niyo mga hupalabalu? Gusto niyo yung langit ay napuputol, may lumalabas na apparition. Gusto niyo, ganun yung mga tao. Tapos na ho! Salvation is done. All you have to do is believe on it. Since these things happened, ang ganda ng kwento pag binasa mo Doon makikita mo lahat yung gospel 22, yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. Kinikwento nila si Jesus kay Jesus. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. Nakakatawa. Kinikwento nila si Jesus kay Jesus. Di ba? Because they don't believe it when Jesus was there with them physically before resurrection. Sinasabi na ni Jesus. Now Jesus was resurrected. You see, if you don't believe Christ, maniwala ho kayo. Wala. Ang gospel, ang ginawa ni Jesus, isang kwento lang sa inyo, hindi reality. Knowledge lang, hindi reality. Hindi bahagi ng buhay mo. Isang kwento lang na nilagay mo sa maraming kwento na alam mo sa buhay. You don't act of it, you don't believe it, that's why wala ka lang. Nonchalant ka. Nonchalant, nga ka lang lagi. Kasi it's just another story. That's the problem with us. Hello? So sabi ni Jesus. Then Jesus said to them, tingnan niyo po, sabi ni Jesus, very good! You're telling me my story. I am blessed. Sabi ni Jesus, foolish. Why? Because they don't believe. Galing nyo magkwento, hindi naman kayo naniniwala. Yung mga taong magaling, alam ko no, pero it's not part of their life. It's not their life. These people are foolish. Tapos sabi niya, are you slow of heart to believe in all that the prophets have spoken? Tingin po kayo, dadali ko kayo sa kwento. Ang ganda nito. Ought not Christ to have suffered and stay at the belly of the fish for 3 days and rose? That's the gospel. And beginning at Moses and all the prophets, including Jonah, the sign of Jonah. Wala akong ibibigay sa inyong tanda, kundi yung tanda ni Prophet Jonah. Kaya sabi ni Jesus, wala akong ibibigay sa inyo. Ang gusto nyo ibibigay ko sa inyo your salvation, your life, your eternal life,
your favor, your blessing, which is His death, burial, and resurrection. We call the gospel of Christ. We call the gospel of grace. Wala. He expounded to them in all the scriptures. Sabihin niyo, lahat ng kasulatan. Sabihin niyo sa sarili niyo, kailanman hindi ko na ikikwento yung kwento ni Jesus kay Jesus. Kasi pag kinikwento niyo, sabihin, Lord, alam ko, Lord, alam ko. Pag hindi niyo kinikwento sa iba, hindi pa kayo naniniwala. Pag kinikwento mo pa kay Jesus, Lord, alam ko, namatay ka. Ikaw ang Diyos ni Jacob. Pero hindi mo kaya ikwento sa iba, hindi mo kaya i-share sa iba, you still do not believe it. Hindi ka pa rin naniniwala. Akala mo lang naniniwala ka. Akala mo lang. The things concerning Himself. Sabi ni Jesus, inulit niya ulit. Pinaintindi niya ulit. Kinikwento nila si Jesus kay Jesus na hindi nila alam kung hindi nila naiintindihan. O, tingin. Wala po kong kilos. O, tingin niyo po. Sa Acts 17, verse 1 to 4, 10 to 12. Nung si Paul, si St. Paul, now when they passed through Amphipolis and Apollonia, they come to Thessalonica, where there was synagogue of the Jews. Then Paul, as his custom was, went to them, and for 3 Sabbaths, reasoned with them. Basa! Hindi ko kayo marinig. From the Scripture. What is Paul discussing in the Sabbath? Sa kanila ho, sa Hudyo, pag Sabbath ang pinag-uusapan, law, the law of Moses. Sa templo. Pero nung pumunta doon si Paul, he discussed to them, reasoned with them from the Scripture. Of course, the law of Moses and the Psalms and the prophets. Ano? Explaining and demonstrating that the Christ, yung Misayas, yung tagapagligtas, had to suffer and rise again from the dead. Anong dinidiscuss ni Paul? Paul is discussing to them the death, burial, resurrection, and ascension of Christ. Paul is discussing to them the gospel of Christ, the gospel of grace. In the synagogues. In the law. In the midst of the law. In the midst of self-righteous people, wicked people, looking for sign from heaven. Paul was discussing to them the gospel. This Jesus whom I preach to you is the Messiah. The Christ. Itong pinipreach ko sa inyo, ito yung tagapagligtas. Ito yung Diyos na nagkatawang tao na matay, na hinula ng mga propeta, na sign as of Jonah. So si Jonah, person siya noon. Pero yung kwento niya is the fiction of the story of Christ Jesus. Amen ba? O, tingin. And some of them were persuaded. May tiniwala. And a great multitude of devout Greeks and not a few of the leading women joined Paul and Silas. Verse 10, then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Because mayroong nangyari, pinersecute sila Paul at si Silas. So yung mga taga-Bereans, tingnan niyo po, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and, basa, they searched the Scripture kung totoo nga na si Jesus nga yung sinasabi at pinipreach ni Paul. Na yung gospel nga. And what is the Scripture? Tingin. Yung Scripture, Genesis to Malakay. Kasi wala pang Book of Acts. So, oo nga.
Tama nga yung sinasabi ni Paul. Which Jesus confirmed. Kinonfirm ni Jesus mismo. Siya mismo nagpatotoo. Amen ba? Tingin. This is the gospel which you believe and you are saved. Ito po yung gospel na pinanampalatayaan ninyo at ng buong pamilya nyo para maligtas. Buong pamilya. Hindi mo nakatingin ng Diyos individual. Nakatingin ng Diyos all the world. Singularly, all the families. Sabihin nyo, family. Sabihin ninyo, ang pamilya ko, ligtas. Ang pamilya ko, ligtas. Ang pamilya ko, ay may buhay na walang hanggan. Nagiging positive kayo. Hindi pa nangyayari, sinasabi nyo na. Hindi yung, posible. Ako, sa isip ko lang. Hindi talaga. Kita nyo yung mga utak ninyo. Are you foolish and slow of heart to believe? The gospel is the power. Who can resist the power? Nandyan po ba kayo? O, tingin. Therefore, many of them believe. Nung tinignan nila, oo nga. This is the sign of Jonah. Oo nga, ito yung sinabi ni Isaiah. Amen. Hindi kayo pupunta sa church para palakasin mo ako, pastor. Encourage mo ako, pastor. Stop it. Pumunta kayo sa church to study, to know more of Christ, to know who you are, to know what is the power inside you, that you may disperse it when you go home and when you go to your work and school. Stop. Hindi na panahon na, encourage mo ako. Wala na po dapat yan. Sabi ni Jesus, 3 years yung tapos ganun pa rin pagkakain. Sabi ni Jesus, are you foolish? Tagal-tagal nyo lang Natatawa ako. Tinan nyo to. Ang ganda. Sabi ni Paul, for I delivered to you first of all that which is also I received, that Christ died for our sins according to Jonah. Because that's the gospel. According to Isaiah, to Jeremiah, to Malachi, to Habakkuk, to Zephaniah. And Jesus was buried and that He rose again. Basa. That third day, wala akong ibang sign bibigay sa inyo, sabi ni Jesus. Kundi yung sign of the prophet Jonah. My goodness. Si Jesus na yung nagsasabi noon, ha? Yung Diyos na nagkatawang tao na nagsasabi. Amen. According to the scriptures, yung unang Kristiyano o born again na hindi Hudyo, ito, o kasama yung pinitsan ni Peter. Sabi dito, nilabas siya, sinabi, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Ano ang kailangan kong gawin? Mga Ginoo, tinanong niya mga apostol, ano ang gagawin ko para maligtas? Dalawa maligtas sa sitwasyon niya kasi ang isip niya, nakalabas yung mga preso. Paparusahan siya ng pinaka-immediate boss niya. Dahil sa panahon na yan, ang pinaka-big boss nila, si Caesar, papatayin sila. Sumagot, sinabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. O tingin, ikaw, pag yung
Pag ikaw sumampalataya, maliligtas ka. At ang iyong buong pamilya. Sabihin nyo, ako at ang buo kong pamilya. Pag sumampalataya, maliligtas. So the context, maliligtas sa paparusa sa inyo ng tao. In the future, in the spiritual realm, maliligtas sa kasalanan at parusa ng kasalanan. Maliligtas. Verse 32. Sinalita nila sa kanila ang salita ng Panginoon. Ano ibig sabihin niyan? Sinalita nila sa kaniya ang salita ng Panginoon. Shinare nila yung gospel dito sa jailer at sa pamilya niya. Shinare nila yung gospel. At gayon din sa lahat ng nasa kanyang bahay. So, yung jailer, yung asawa ng jailer, yung anak ng jailer, ang mga anak ng jailer, at kung sino pa nandun sa bahay ng jailer, sinare ng mga apostol na to yung gospel. Sila ay kinuha niya sa oras ding iyon ng gabi, hinugasan ng kanilang mga sugat, kagad ay binautismuhan siya, at ang basa, buo niyang pamilya. Napakalalim po doon yung translation ng sambahayan. Grabe. Ngayon, pamilya, buong pamilya. Sabihin niyo ulit, buong pamilya ko. Ligtas. Buong pamilya ko. Sasampalataya kay Kristo. Amen. Nakuha niyo na? The gospel is for your family. O dinala niya sila sa kanyang bahay, hinain niya sila ng pagkain at galak din. Ang buo niyang sambahayan, sapagat sila ay bang! Amen. So yung buong pamilya ng jailer, dapat yung jailer lang eh. Dinala niya sa bahay. Sila Peter. Doon sa bahay, nag-share ng gospel si Peter. Himala. Yung buong pamilya nila, sumampalataya. Yung buong pamilya, ligtas. O, tingin ulit. So, ang concern ng Diyos, buong pamilya. Nandyan po ba kayo? Remember nyo, 12 spies sa Old Testament. Sabi ng 12, sabi ng 10, hindi natin kaya. Tatangkad ng tao doon, mga higante. Ang tataas ng wall. Sabi ng 2, hindi. Kaya natin. Sabi ni Joshua at Caleb, kaya natin. Malakas ang Diyos, makapangyarihan yung Diyos. Sabi ng 10, hindi. O, hindi. Hindi. Yan ang pananampalataya mo sa pamilya mo. Mahirap eh. Mahirap. O di mahirap. Imbis na nagtatanim ka, hindi, madali lang yan, maliligtas ang buong. Kaya kung tinuturuan ko kayo ng positive confession, gagawa ka lang ng paraan. Ikaw yung nakakaalam ng daan eh. Tingin po kayo. Tapusin natin ito next week. Wala na naman akong oras. Ikaw po nakakaalam ng daan kasi si Jesus yung daan, nakatira sa'yo, di ba? Nakatira sa'yo si Jesus, di ba? So, ikaw may alam ng daan, di ba? Nakikita mo, iba na yung daan nila eh. Iba na yung dinadaanan nila, pababayaan mo. Pababayaan mo pa yung pamilya mo, iba na yung dinadaanan nila. Alam mo, na distraction ang datatingan nila. Kahit gano'n sila ka-successful ngayon, alam mo, distraction ang ending. Kasi alam mo yung daan. Nakatira sa iyo yung daan. Bakit mo sasacrifice? Ayaw nyo ng mga challenges sa buhay.
That's why we are born again. We are empowered because we are destined to be victors and champions. Challenges are just bread to us. They are ants and bread. Oh, sino naligtas? Yung Jader o yung buong pamilya pa niya pa? Buong pamilya. Buong pamilya. Buong pamilya, buong pamilya, buong pamilya. Amen. Nang makarating si Jesus sa mga lupain ng Cesarea Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao rito sa Filipo, Cesarea, sino na ba ako na anak ng tao? So, Son of Man. Yung ibig sabihin ng Son of Man, God becoming man. Yan po ibig sabihin ng Son of Man. Jesus na Diyos, nagkatawang tao. Verse 14. Sinabi nila, ang sabi ng iba, kayo daw po si Juan na taga-bautismo. Ang sabi ni ilan, kayo daw po si Propeta Elias. Ang iba po ay nagsasabing, ikaw po si Jeremiah, Prophet Jeremiah, o isa sa mga propeta. Wow! Sinabi niya sa kanila, ngunit ayon sa inyo, tingin, ayon sa inyo, sino ako? O, tatanungin ni Jesus sa inyo, sino ako sa inyo? Tatanungin ni Jesus sa iyo, sino ako? Sino ako sa iyo? Ako ba si Juan Bautista, Elijah? Sipin mo, nagpapadala ng apoy, mapatay? Ako ba si Jeremiah? Sino ako sa inyo? Sino ako sa inyo? O, tanungin nyo ang sariling, sino si Jesus sa inyo? So, sumagot si Simon Pedro. Sabi ni Simon Pedro, Panginoon, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Wow! Sa atin, Lord, ikaw yung hinula ng mga propeta. You are the death, burial, and resurrection God who become man and died. You are our righteousness. Di ba? Pag tinanong tayo, dahil hindi pa namamatay si Jesus na to, sabi niya, ikaw yung tagapagligtas. Ikaw yung Misayas. Ikaw yung anak ng Diyos na buhay. Ikaw yung anak ng Diyos na buhay. At pag namatay, nabuhay na muli. Wow! Punong-puno ng power yung confession na yan. Pag ikaw si Lord, ang galing mo, Peter. O, tinan niyo, sagot ni Peter. Ay, sagot ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman, hindi galing sa iyo to. Nagbita-bita na nga si Peter, pag hindi galing sa iyo to, ha? Tandaan mo. Hindi ito pinahayag sa iyo sa laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Pang! Isipin niyo po yung kapahayagan ng death, birth, burial, resurrection, ascension, glorification ni Jesus. Hindi niya nakukuha ng pichi-pichi lang. Direkta yan, i-reveal sa iyo ng Holy Spirit. The Holy Spirit, who is the Spirit of the Father, who is the Spirit of Christ, is the revelatory person of Christ's death, burial, and resurrection. Amen. O, tingin. Sinabi ko rin sa iyo. So, ano yung confession? Ikaw ang Misayas. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw yung Diyos na buhay. Nakita niyo yan? So, ito yung confession. Parang si Jesus ang lahat-lahat sa atin. Pag sinabing si Jesus ang lahat-lahat sa atin, si Jesus yung kapatawaran, si Jesus ang katuwiran, si Jesus ang kabanalan, si Jesus lahat. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, hindi galing dugo at laman, pinahayag ito ng Ama na nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Ano yung ibabaw ng batong ito? Yung confession. Yung confession ni Peter na pinahayag ng God the Father, this is, sa ibabaw nito, itatayo ko ang aking iglesia.
Yung confession ni Peter na galing sa God the Father, hindi galing sa flesh and blood. You are the Messiah, the Son of the living God. This confession is the rock which I will build my church. Ibig sabihin, on this gospel, on the death, burial, and resurrection of Christ, itatayo ko yung iglesia. Sa Greek, also I say to you that you are Peter. Ang ibig sabihin ng Peter sa Greek, Petros. Maliliit na bato. Yung pwede mong buhatin at ilipat at pwede mong ibato. Petros. And on this rock, on confession of belief that Christ is the Messiah, the living God. Sa Greek, Petra. Sabihin nyo, Petra. Malaking bato. Malaking bato na hindi mo pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng buhatin at ibato. Ulit. I say to you, you are Petros. Maliit na bato. Gantong bato, boulder na bato. Pwede mong buhatin ng mga tao at ilipat. Pwede mong buhatin at ibato. On this rock. On the gospel of Christ. On His death, burial, and resurrection. On the gospel of grace. On this rock. Dito, na to. Itatayo ko ang aking iglesia. Pag tinayo ko yung iglesia ko dito, hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Ano yung Hades? It's the place of death. Yung gate ng impyerno ng kamatayan, hindi makakapanaig dito. So, ibig sabihin, when you believe on the gospel, you will change from death to life. And you will have eternal life. Ibig sabihin, no more death, no more Hades. You cannot be, when you die, you're not dead, you're just sleeping. Hindi ka na pwedeng pumunta doon sa place of death. You will never taste death anymore. The gates of hell cannot prevail on this gospel of Christ, on this gospel of grace. Tingin, yan po magagawa ng gospel of Christ sa pamilya niyo. Tingnan niyo po ito. Nung sinasabi ni Jesus yung rock. Ito po yung rock sa panahon ni Moses. Gusto niyo makita yung rock sa panahon ni Moses? And the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us here out of Egypt? To kill us? Patayin mo kami, pati yung mga anak namin. Pati yung mga hayop namin, patayin mo kami. Dahil sa uhaw, kaya mo kami nilabas sa Ehipto." Parang sinasabi nila, Panginoong Jesus, pati itong leader mo si Moses, nilabas kami sa Egypt para patayin kami. Patayin ang aming mga kayamanan, livestock. Pati yung mga anak namin, patayin sa gutom at uhaw. Look. So Moses cried out to the Lord saying, "What shall I do? Ano gagawin ko sa mga taong ito? Ang titigas ng ulo. Ang alangangal sa iyo, ang alangangal sa akin. Ano gagawin ko? They are almost ready to kill me." Grabe, isipin niyo po. Kaya gano'n na lang si Moses. Ang hirap na. Buti na lang, born again ako. Gano'n din sana. Anong gagawin sa mga tao ito? They are almost ready to kill me. Babato, isipin mo, 2 million to 3 million tao, babatuin ka. O 1 million na lang. O di ba? 100,000 na lang. May hawak na maliliit na bato. Kasing laki ng Jolen. Matatayuin ka, babatuin ka. 100,000 na maliliit na. Pag hindi ka pa namatay nun, ewan ko sa'yo. 3 million yan. Kalahatiin na lang natin. 1.5. Wag na nga eh. Kaya 100,000 lang eh. May hawak na Jolen na kalaki ng bato. You know, the problem with us, when we are preaching here, you go to the flow of the story, tapos makikita, wow,
Ano sabi ni Moses, ng Diyos? And the Lord said, Moses, go on before the people. Take with you some of the elders of Israel. Tawagin mo yung mga volunteer leader mo. Sama si Doris. Also, take in your hand your rod, with which you struck the river and go. Yung rod, dala niya, yung basto niya, kung saan hinataw niya yung river at yung river na hati. Di ba? That's the power. That's the burial, death, and resurrection. The authority of Christ. Verse 6, behold, I will stand before you there on the rock in Horeb. You shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink. And Moses did in the sight of the elders of Israel. Tingin po kayo, yung rock is the symbol of Christ's death, burial, and resurrection. Struck the rock. Ibig sabihin, His sacrifice. Nakita niyo, remember, yung in-strike niya ulit, nagalit na yung Diyos kasi isang beses lang umamatay si Jesus, isang beses lang ipapako, isang beses na 3 araw mabubuhay na maguli. When He strike the rock, twice, nagalit na yung Diyos. Pambihira ka. Ministry represent mo yung gospel. Hindi ka na papasok sa promised land. Remember it? Ministry represent mo yung gospel. Kaya sa church, kaya mga kapatid, tandaan nyo, pinagpala kayo, yayaman kayo, you are misrepresenting the gospel. Naku, yari ka kay Satanas. Hindi kay Lord, ha? Kasi si Lord, hindi, napakabait ni Lord. Kahit mali-mali ka na, mahal ka pa rin. Magagalit ka lang kasi i-correct ka. Kaya pag may naririnig kayong preaching, nakapiling nyo, kinakalaban kayo, hindi. Tignan nyo, baka mali na yung paniniwala nyo. Baka mali na yung pinipreach nyo. Yun lang po ibig sabihin nun. The pastor who is preaching is not, hindi ka sinisiraan. O, tingnan nyo po, bakit ko sinabi yun? Sabi ni Paul. So, walang namatay sa kanila, di ba? Ito sabi ni Paul. And all drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them. And that rock, basa, 1, 2, 3. That rock was Christ. Pag tinignan niyo sa Greek, Petra. Ang ibig sabihin, very massive rock. Hindi pwedeng ibato, hindi pwedeng galawin. When you put your trust on Christ, when you put on Christ, on the gospel of Christ, the gospel of grace, you cannot be moved. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Ano yung kinakanta kanina? Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. Ano sunod? This house is built upon the rock who is Christ. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome in this place. My goodness. If you know who lives inside you, my goodness, lahat, pati mga ipis, iiwasan ka. Kung alam mo kung ano ka at sino ka kay Kristo at sino si Kristo na nabubuhay sa iyo. Amen ba? Papalitan ng diaper. Naiintindihan niyo? Church! GCC Church! Wake up! The power of God lives inside you. Amen ba? And look at this. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Luke 6:47-48, ang isang tao o ang pamilya na lumalapit sa akin at nakikinig ng aking mga salita at gumagawa nito. Ano ba yung sinasabi niyan? Every time you believe the gospel, confess the gospel, believe on the gospel,
confess, believe, confess of what you have in Christ. Believe, tingin, confess what you have in Christ. If you are sick, what you will do? You will say, I am healed, I am strong, I am healthy. When you are worried, sasabihin mo, worries, get out. I'm completely blessed. Enemies, marami nang umaaway sa'yo. All enemies, I rebuke you. I'm victorious. Christ lives inside me. Ang isang tao, lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, gumagawa nito. Ipapakita ko sa inyo kung kanino katulad ang taong ito. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Gusto niyo makita? Gusto niyo makita ang tao na nabubuhay sa gospel? Gusto niyo makita? Yan po yung church, buhay na buhay. Ito. Siya ay katulad ng isang lalaki o babae. Siya ay katulad ng isang pamilya na nagtatayo ng isang bahay. Naghukay siya ng malalim at naglagay ng saligan sa bato nang magkaroon ng baha. Ang agos ay sumalpok ng malakas sa bahay na iyon. Ang bahay ay hindi natinag sapagkat ito ay itinayo sa bato. The rock, Petras in Greek. Very big. It's Jesus, the rock of our salvation. As it is written, sabi ni St. Paul, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock. Petra. His death, burial, and resurrection. A stone, a rock of offense. And whoever believes on this rock. Aba, yung rock naging him. Woo! Who's the him that is the rock? Jesus. Will never be put to shame. Will never be put to shame. Sa Tagalog, pag sumampalataya ka sa rock na ito, hindi ka kailanman mapapahiya. Ibig sabihin, kaya mga believer, mga born again, yung rock na yan nakatira sa iyo, sealed ka na, forever blessed ka na, forever forgiven ka na. Forever healed, strong ka na. Forever righteous ka na. Forever holy ka na. Forever holy ka na. Wala nang aalis sa sitwasyon mo. Iyan ka na kay Jesus. Yung ifs, yung buts, yung mga kontra-kontra mo, wala nang magagawa yan. Kaya lang hindi makakilos. Kasi ikaw mismo ang hindi mo inaalaw yung sarili mong bumilos. Naintindihan nyo? Ayon sa nasusulat na rito, naglagay ako sa sayo ng batong katitisuran. Bakit katitisuran? Kasi dito sa bato na to, wala ka nang gagawin para maligtas. Pero ang dami mong gagawin para magligtas. Ulit, dito sa bato na to, katitisuran to, kasi hindi na yung base kung magaling ka, kung mabadal ka, hindi. Lahat yung sinusupply na ng batong ito. Kasi dito, ligtas ka na. Wala na kang gagawin para maligtas. Intindihin mo na lang, aralin mo na lang. I-reveal na lang sa iyo ng pastor mong magaling at mabait. At matapang. At ayaw nang relate. Katitisuran. Kaya, wala nang gagawin. Tisod. Grace ba yan? Ibig sabihin, banal na ako? Hindi ako naniniwala. Tisod.
Diyan, banal ako. Diyan, ligtas na ako. Diyan, meron na akong buhay at walang hanggan kahit hindi pa ako patay. Tisod. Katitisuran. Kasi sa regular na utak ng tao, gano'n. Pero diyan, marami kang gagawin. Kasi madaming ililigtas eh. Diyan, pagpapalain ka, magiging generous giver ka para yung gospel magtuloy. Doon pa yung sa topic ko sa susunod dyan. At ang bawat isa ng batong katitisuran at ang batong ikabubuwal nila. Ano ibig sabihin? Ikabubuwal nila. Rock of offense. Stumbling stone and rock of offense. Yan ba yung gospel of Christ? Yan ba yung gospel of grace? Ito yung bin-establish namin. Dapat ito mga worship, dapat ito prayer warriors, dapat ito mga righteous people, hindi nagkakasala. Ikabubuwal nila. So, nakita niyo? Lahat ng simbohan na tinatag dahil sa tao, sa magagawa ng tao, sa mga kagalingan ng tao. Meron ako isang kaibigan, nilagay sa Facebook, ganito kami sumamba sa Diyos dito sa church namin. Grabe. Akala, yun ang paraan ng kaligtasan. Yun ang paraan para ma-please ka kay Lord. No way! Ikabubuwal nila. Tapos sabi ni Paul, at ng bawat isang sumasampalataya sa kanya, itong rock. So yung rock, naging tao. It's the picture of Christ. This is post-resurrection, Romans. Those who believe on this Christ, who was buried, died, after 3 days rose again, and ascended into heaven. Those who believe on this rock will never be put to shame. Hindi ka na mapapahiya, hindi ka mapatitisod, hindi ka mapapupuwal. Sapagkat itong rock na to cannot be moved, cannot be shaken. Amen. Raise up your hands, itaas niyo po ang iyong kamay. Rabasande rebisando rabasika darabakanda. Those who have symptoms, ngayon dinideklara ko by this power who lives inside you, that you are all healed. 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 You are healed. Say, I am healed. I am strong. I cannot be shaken. I will not be moved. Say it. I will not be moved. I will not be shaken. Dinideklara ko, dinadalangin ko at sinasabi ko sa inyo, kayo at buong pamilya nyo, hanggang sa extended family nyo, ay ligtas. Buong pamilya nyo at even extended family nyo ay ligtas kay Kristo Jesus. In Christ, all your family are saved. You are saved. Sabihin nyo ang pangalan ng pamilya nyo. Sabihin nyo ang family name ninyo. At sabihin nyo, this family is saved. Come on, 1, 2, 3. Montes family is saved. Montes and extended family are saved. Sabihin nyo ang inyong mga pamilya. Come on. 1, 2, 3. Come on! Come on! That's right! Saved! Woo! You are saved! You are saved! Your family is saved! All your family is saved! They are saved! They are healed! They are blessed! Everyone! Every members of your family in Christ Jesus, they are saved. Glory to you alone, our Lord Jesus. Daddy, thank you. We love you. In Jesus' name. Everybody say, Amen.